Approve na hapon po sa inyo lahat mga kaibigan. Ako si Elaine Fuentes. Ngayong hapon, minsan ko pa kayong inaanyayahan na samahan kaming muli at tulungan kayo. Sama-sama po nating tuklasin ang mga pamamaraan tungo sa mga palatuntunan, proyekto at programa ng gobyerno, maging ng mga pribadong ahensya na sadyang ginawa po naman para sa ating kapakinabangan. Ibahagi ang inyong reaksyon, suhestyon, opinyon sa ating email at fanpage na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Makilahok na kaibigan dahil ito'y programang para sa inyo. Dito po, walang alinlangan. Dito ituturo namin ang mga pamamaraan. Approve, gawin natin to. Pasukan na mga kaibigan. Pagkapasukan na, nariyan din ang iba't ibang mga karamdaman na minsan ay nagre-resulta sa isang epidemya. Sa ganitong mga pagkakataon ay katuwang natin ang Health Department ng ating pamahalaan. Bukod sa national government, nariyan din ang mga local government units na nakatutok sa mga ganitong problema. Yan ang ating alamin at pagkukwentuhan ngayon ng makabuluhan. Dito po sa ating palatuntunang Approve. Huwag kayong alis, magbabalik kami. Isa sa mga problema ay ang tag-ulan, partikular sa mga estudyante na magsisimula ng pumasok sa paaralan. Dagdag pa rito ang pagtaas ng insidente ng karamdamang dengue. Marami sa ating mga Pilipino ang tinatamaan nito, bata man o matanda. Sa unang kalahati ng taong kasalukuyan, mas mataas kumpara sa nakaraang taon ang insidente ng dengue sa record ng Department of Health. Noong 2011 ay 30,989 ang tinamaan ng dengue mula January hanggang June 2. Ngayong 2012 ay tinatayang 30,193 na ang kaso ng dengue dito sa Pilipinas. Mataas ito ng halos 4% sa taong 2011. Ngayong 2012, halos 200 na ang nasawi dahil sa dengue. Sa East Avenue Hospital, halos 5 pasyente araw-araw ang ina-admit sa naturang ospital dahil sa dengue. Ayon sa mga eksperto, hindi madaling matukoy ang sakit na dengue dahil may mga kapareho itong sintomas ng ibang sakit. Kadalasan, nalalaman ito pag stage 2 na or 3. Kaya payo ng mga doktor ay huwag ipagwalang bahala ang simpleng lagnat, ubo at sipon dahil ito ay isa sa mga sintomas ng dengue. Kaya kumonsulta agad sa doktor pag nakaramdam ng mga ganitong sintomas. Ngayong hapon dito sa Approve, tatalakay natin ano nga ba ang sanhi at pamamaraan para maiwasan ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga may dengue. May katuwang tayo dito at approve sa amin ang organisasyong ito. Ako si Jel Miranda. Thank you very much, Jel Miranda. And we are back. Approve po ngayong hapon. At nung nagbukas ang klase, hindi lamang ang Department of Education ang naging busy sa paghahanda, maging ang ating Health Department dahil kailangan nating tutukan ang kalusugan ng mga kabataan. Kasama natin ngayon si Dr. Rolly Cruz, epidemiologist ng Quezon City Health Department. Sir, magandang hapon. Magandang hapon, Nani. Kamusta po kayo? Okay naman po. Medyo nakakahinga na ba kayo sa kabisihan? Medyo busy-busy na tayo ngayon kasi nagsisimula ng umulan, dumadami na yung mga kaso natin ng dengue dito sa ating lungsod Quezon. Right. Before we go to dengue, no, even before the classes started, nagkaroon ng drive, no? It's a community-based drive para maglinis, para maghanda. At isa sa mga gusto nating i-eliminate dito, yun nga sa kaso ng dengue. Meron kasing mga reports, sir, na ang kaso ng dengue, hindi na lang siya restricted doon sa rainy season. Meron na rin siya incidences kahit nung summer. Totoo po ba ito, sir? Apo, totoo na po yan. So, from January to December ng ating kaso ng dengue, nakakapagtala na tayo ng mga kaso ng dengue kahit hindi umuulan. So, ang peak season lang niya ay dun sa month of August, July, August, September. Yan lang ang peak season. Pero from January... May peak season na ang dengue. Yes, totoo po yan. Okay. Ibig sabihin ng peak season, dun yung pinakamadami nating kasong natatala. Right. So, malapit na siyang magsimula. Okay, dun sa ating video package kanina, in-report na tumaas ang insidente ng dengue. Let's confine natin yung discussion natin dito sa Quezon City because that's your area, Yes, no? Gaano kataas ang itinaas? Ilang porsyentong itinaas ng dengue incidences same period last year and this year? Nakapagtala na tayo ngayon ng 15% pagtaas. Kumpara 15, natin, 1.5% higher
kumpara natin dun sa nakaraang taon natin na data, same period. Ibig sabihin, nakakapagtala na tayo na mahigit na 2,400 na kaso ng dengue simula nung January hanggang June 9. Okay. So, medyo madami-dami na to. If I remember correctly, ang statistics natin nung nakaraang taon ay 2,081. Po, Okay. the same period last year. The same period. Oo. Pero So, sa kabuuang taon ng last year, from January to December last year, nakapagtala tayo ng mga 8,000, mahigit na 8,000 kaso. ng Okay, so dengue. talaga nga kasing nagpipeak kapag ka rainy season. Yes, rainy season. Ano sir ang take ng Quezon City Health Department dito sa pagtaas na ito ng insidente ng dengue? Ang una-una, hindi pa lang kami nagsisimula ngayon. Simula pa nung January, meron na tayong mga community-based Yes, I know that. Yeah, vector oo. control strategy natin. Ibig sabihin nun, i-engage natin ang mga barangay to do real search and destroy activities dun sa kanilang lugar. Ano ba yung tawag nyo dun sa programa na yun? Cute yung tawag nyo dun sa search and destroy na yun eh. Ang cute ng tawag nyo dun eh. Yung sa mga eskwelahan, sa mga estero. Yung parang mga, operation something. clean up drive nila, yung Yeah. mga ganun-ganun pong tawag nila. Okay. Meron tayo kasing, ang national government may tinatawag na Action Barangay Contra Dengue, ABACADA. No? Yun. So, yun po siya. So, ang mga barangay ngayon, simula po nung Enero, nagkakaroon na yan ng paglilinis at pagtotoong search and destroy activities. Okay. Naging partikular ang tutok ng Health Department ng Quezon City sa mga eskwelahan. Kasi noong nakaraang taon, ang mataas na insidente, yung malapit sa eskwelahan, not necessarily within the schools. Kaya lang syempre, kapag ka inireport na no, sa mga opisina natin, galing sa eskwelahan, umuwi, ganyan. Ano sir ang ibang strategy na in-employ ng Quezon City Health Department para maiwasan yung ganito? Kasi mga bata talaga yung karamihan ng tinatamaan ng dengue. Kasi nung una, iniintay natin na magkaroon ng kaso. Magkaroon ng kaso bago tayo mag-respond dun sa ano. So ngayon, So, reactive noon. reactive ang ating strategy nung dati. So ngayon, more on preventive side na tayo, talagang inumpisahan na natin bago magpasukan yung ating mga health worker, mga sanitary inspector, mga barangay health workers. Nagkakaroon na ng cleanup drive sa mga school. So para pagdating ng mga estudyante, na possibility na magkaroon ng dengue transmission, mababa na. Okay. Then nagmo-monitor tayo ngayon ng tinatawag nating ovularvae index. Ibig sabihin nun, minomonitor natin kung may mataas ba na index ng lamok dun sa school nila. Kasi kung mataas ang index ng lamok dun sa lugar nila, sa eskwelahan nila, ay ang possibility na magkaroon ng dengue is mataas. So, yun po yun. Plus, we're working with the Department of Science and Technology, DOST. Nagsimula na silang magbigay ng improvised ovularvae traps nila na merong larvicides na kasama. So, kasama po yan sa bawat eskwelahan po at bawat room ng ating public school dito sa Quezon City. Meron na siyang isang all traps or ovularvae traps na nakatanim po ngayon. How do you call it again, sir? Ang tawag ng DOST dyan is all traps, All ovularvae traps. traps. So, improvised larvae traps na may pellets na tayong nilalagay doon. Okay. Ito sir, yung hindi naman ito manufactured sa isang kumpanya. Ito crafted lang from everyday materials na nakikita natin. Yung ordinary na ovularvae traps, yun lang po, pwede po yun. No? But this DOST ovularvae trap is manufactured by DOST. Okay. So, medyo improvised siya. Okay. Is this installed in every school, in every room? Gaano nakalawak yung protektado ng all traps na ito? So, ang aim natin is lahat ng eskwelahan dito sa Quezon City, may sa isang room, merong isang ganon. Okay. Then, and probably outside ng classroom, meron din isa. So, lahat the last 2 weeks ago, nakapag-distribute na tayo lahat, katulong ang DepEd at ang DOST. And they will start installing this tomorrow, on the 27th, mag-start na sila mag-install. Then magkakaroon na tayo ng reading niyan on the following week. Alright. So, Do we know how many classrooms we have in Quezon City? marami tayo. I We have know. more than 140 public school, elementary, and
elementary and high school. High school, So it's quite a lot. So, nasa medyo thousands and Pero thousands covered yan. na natin sila ngayon ng Alright. ating all traps. Plus kasi to, hindi lang to pwedeng pumatay ng lamok. This can also be used as monitoring tool. Parang gauge natin. Yes, ang gauge natin. For example, pag nag-report sila this week na mataas yung index nila, then doon ang papasok ang Quezon City Health Department to do the intervention. Alright. So, marami sa ating mga kababayan, hindi naman technical people. Tapos sabi all traps, parang it's just a name. How does this exactly work? Merong isang parang container, about 250 ml container. Lalagyan siya ng tubig. Ang DOST nag-provide ng pellets. This is our larvicides. These are larvicides, organic larvicides. Ilalagay po dun sa pellet. Then ilalagay po sa madilim na parte ng isang classroom. Isang kwarto. Then after 5 days, titignan po nila yon. Kung merong... the way it works is that dadayain natin yung mga mosquito to lay their eggs Yes, there. opo. Kasi ipoprovide natin yung conducive kuno Yes po. sa kanilang pangingitlog. Plus, merong attractant na kasama yung larvicides natin. Okay. So that the mosquito can be attracted to that trap. Okay. Of course, when we say larvicide, ito yung sa kitikite. Oo, pamatay ng kitite para hindi na siya maging lamok. Mag-breed pa. Okay. Puntahan natin yung tungkol dito sa lamok na nagdadala ng sakit na dengue. Correct me if I'm wrong, but I recall the name is Aedes aegypti. Ito pa rin, sir? Opo. O nag-mutate na siya o meron ng Hindi po. Dalawa lang klase po yan. Yung Okay. Aedes aegypti and Aedes albopictus. albopictus? So, most of the time na nagkakos ng large number of cases or outbreak of cases are yung ating Aedes aegypti. Ito po ba yung stripe? Yes, yung tiger mosquito na tinatawag natin. Yung may stripe na white along sa thorax niya and hanggang sa pangapaan. May tiyan niya, tsaka doon sa paa niya. Okay. Tapos yung isa, hindi masyadong mataas ang incidence dito. Well, wala kasi tayo pang data, at least sa Quezon City, na ang albopictus is common sa atin. So, wala tayong ganun data. But most of the time, albopictus is found outside environment. Okay, Parks, sa mga, forested sa mga maraming area. puno. Yes, opo. Alright. While the Aegypti is really a household mosquito. Alright. Ngayon pag-uusapan natin, Doktor, anong pwedeng gawin ng ating mga kababayan para makatulong? Ano-ano ba yung mga bagong information na inilalabas ng Health Department para makaiwas sa sakit na dengue? Alam mo, ma'am, ang problema kasi natin sa dengue talaga is the source of the breeding areas are found inside the household. Nasa loob talaga ng bahay yung problema natin. Ang problema natin ngayon, wala namang bagong sikreto para maiwasan ng dengue. Ang kailangan lang natin ay partisipasyon ng community, ng mga kababayan natin na magkaroon ng totohanang search and destroy within sa kanilang bahay. Yung simpleng pagtanggal mo ng mga pwedeng pamugaran ng lamok sa loob ng bahay mo, malaking tulong. Kasi kung meron dyan, talagang you're putting the family in danger. Kasi pwedeng mangitlog ang lamok dyan. At pagka nakagat ka ng lamok na yon, pwede kang magkasakit talaga ng dengue. Magsispread na talaga. Mag-spread na talaga siya. Ang Quezon City Health Department ngayon, nagbabahay-bahay na tayo. Yung tinatawag natin community-based dengue vector strategy natin. Tinutulungan natin mag-search and destroy yung mga bahay-bahay. Kasi minsan talagang hindi nila alam kung ano yung tatanggalin. Hanggang ngayon, sir, meron pang household na hindi nakakaalam niyan. Masyashock ka nga minsan yung flower vase na hindi pinapalitan ng tubig. Pag sinilip mo. Oo, nakakita pa kami ng kiti-kiti doon. So talagang naso-surprise kami sa ating mga kababayan na talagang bagamat napakalawak na ng information sa dengue, meron pa rin mga ganong household sa ating lungsod. So talagang yun po ang kampanya namin ngayon, community participation. Kailangan magkaroon ka ng sarili mong search and destroy sa loob ng pamamahay mo para you take on the responsibility para maiwasan natin ang dengue.
Okay. Sir, meron kayong hotline, ano? Kasi Opo. kung tama nga yan na meron pang mga households na hindi nakakaalam, biglang nanood sa ating palatuntunan at nakita ito. And they need more information. Anong telephone number ang pwede nilang i-dial to ask? Pwede po kayong tumawag sa ating Health Department ng Quezon City, ang 926-6848. Anytime po, Monday to Friday, 8 to 5 po. Pwede po kayong tumawag sa akin. Mabait naman, sir, yung sasagot doon, ha? Ay, opo. Minsan po kasi ang talaga takot ng ating mga kababayan. Pag magtatanong, baka alam nyo na, medyo... Opo, hindi po. May instruction po sa atin ng ating City Health Officer, Dr. Antonieta Mirable, na talagang asikasuhin yung mga tumatawag sa ating departamento. That's good to know. Meron ba kayo isang strategy na pwedeng i-employ? Ano? Meron ako narinig na damit na mahaba laban sa dengue. What is this about? Kasi during the rainy season, meron talagang pinalabas ang DepEd nun sa mga lahat ng eskwelahan natin na public school na magsusuot ng damit na mahaba during the height of dengue season. Just ang idea dito, so wag silang makagat ng lamok. Right. Okay. So minsan kasi hindi na natin mapigilan yung dami ng lamok. So ang nangyayari, pinagsusuot natin sila ng mahaba, pinaglalagay natin ng mosquito repellent, yung mga ganun, para hindi sila makagat ng lamok. Pero secondary steps na lamang ito. Ang pangunahin pa rin, it may sound funny to you, pero kalinisan sa kapaligiran, simpleng-simple lang po yan. Okay. Now sir, at the last part of the program na wala na tayo masyadong oras, siguro may paglilingkod natin sa ating mga kababayan, may yung sintomas. Kinakailangan kasing ma-report, makatutulong tayo kung ma-report ka agad natin ang insidente ng dengue para matawag ang atensyon ng pamahalaan para ma-address ka agad dito. Ano-ano, sir? What are the symptoms that we have to watch out for? Basta po nilalagnat ang bata, Okay. isa o 2 araw, magpatingin na po tayo agad sa ating mga, bukas po ang ating mga health center. Anong temperature range, sir? Kasi meron sinatawag na sinat lang. Anong temperature? Basta lumagpas po sa 36 degrees, 36, 37, mga 38, 39, 40. So yan po, magpatingin na po tayo. Basta po nilalagnat. Huwag Okay. na po tayong, pwede naman po Baka hindi sakali. dengue yan. Right. Oo. Pero sa panahon po ngayon, basta magpatingin po kayo sa doktor para ma-assess po ng doktor. Ang ating po mga health center sa Quezon City, pwede po kayo magpunta doon. May mga doktor po tayo doon, may mga nurses po tayo doon na pwedeng mag-assess po sa kanila. So, napakasimple lang po yun. Alright. Yung 36, 37, yun ang normal. Pagka tumaas doon, kahit nandun lang sa 38, magpatingin na kaagad. Magpatingin na po. Bukod sa lagnat, meron po ako narinig, sir, na sipon ubo. Minsan may kasama din po yan. Minsan nga na ang maraming napapauwi na nakita ng doktor na tonsillitis lang, ganun, mga simptomas. Minsan ang simptomas is pneumonia lang, pero later on malalaman natin dengue pala siya. Okay. So very mahirap nga, sa totoo yung nasabi kanina na mahirap talaga i-diagnose ang dengue. So kailangan nga, basta nilalagnat ang bata, yun pa lang magpatingin na po tayo sa ating mga doktor sa health center, sa ating doktor sa mga ospital, para ma-assess po siya. Mahirap po kasi manghula. Correct. Huwag na tayo magbaka sakali. Mag-doktor-doktor Baka na po. mamaya pagka na-assess sila, nasa stage 2, stage 3, malaki na pong problema marami yun. pong ganun. Okay. Minsan pa, doktor, ang ating hotline number? 926-6848. Hanapin nyo lang po ako or ang ating City Health Officer, nandun lang po tayo. Alright. Mga kaibigan, ayan, binigay na niya ang kanyang salita. Kayo po ay e-entertainin, kayo aasikasuhin. Dumaya lamang po kayo sa 928-6848. Hanapin niyo lang daw si Doktor, sabi niyo na yan. Maraming salamat sa iyo, Doktor. Okay, huwag kayong madadala. Okay. Mga kaibigan, nakasama po natin si Dr. Rolly Cruz, no po ang epidemiologist ng Quezon City Health Department. Bago tayo mag-end, gusto ko muna batiyan ang isa sa ating mga cameraman ng happy birthday si Jamil. Happy birthday sa iyo. Mga kaibigan, kalinisan sa kapaligiran ang pangunahin nating shield laban sa dengue. Kaya kumilos na, wala namang extra dito. Pag nilinis natin kapaligiran, malinis ang ating tahanan. Anong tawag doon? 2 birds in 1 stone. Yes. Alright, mga kaibigan, wala na tayong oras. Approve na 30 minutes. Kasama po kayo. Tandaan, ito ay programang para sa inyo. Martes at Huwebes, tuwing alas 5:30 ng hapon, kami po inyong makakasama at your service. Ako po si Elaine Fuentes. Ito ang Approve. Gawin natin to.